Hi po sa inyo lahat, this is Erickson po. Welcome po sa ating kwentuhan session. Magandang buhay sa mga kamay-ari, sa mga hindi pa, sa mga na-observe pa. Magandang buhay po sa inyong lahat. At maganda at masarap na pananghalian muli sa inyong lahat. Kasama ulit natin ang ating chairman, Sir Joma Balaria. Hindi ko alam na naka-live na tayo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sorry po, medyo nalito ako. Ba't kaya ako nagsasalita si Sir Eric? Niloloko lang yata ako. So, magandang buhay po sa ating lahat, mga ka-iPro. So, welcome na naman sa bago nating episode ng Kwentuhan Session. Ang topic po natin for today ay medyo very interesting and sa totohanan, medyo mahirap po siya. Na topic na pag-usapan, no? Lalo sa ating mga Pilipino. Dahil ang topic po natin para sa Kwentuhan Session na ito ay... Tadaan! Paano maging compatible financially ang couple? Medyo mahirap ito, di ba? Dahil actually kanina po, bago tayo magsimula, pinag-uusapan namin ni Sir Eric. No? Sabi ko sa kanya, Sir, ang hirap ng topic yata natin ngayon kasi hindi normal sa isang pamilyang Pilipino. No? At actually, hindi lang naman din, Sir, sa pamilyang Pilipino. Kahit nasaan, medyo conflicting kasi or hindi tayo masyadong familiar, hindi tayo masyadong comfortable, lalo sa mga ka-partners natin kapag pera na ang usapan. So kanina ring umaga nung pinag-iisipan ko, ano kaya kayo yung mga sasabihin namin ni Sir Eric doon? Kasi po pwedeng yung mga sasabihin natin ay pwedeng makasakit, pwedeng makatulong, di ba? Or pwedeng mas makapagbigay pa ng confusion. So hopefully po ang masasabi namin ngayon ay makapagbigay linaw, di ba? Sa ating mga ka-iPro. Parang sa ganun ay medyo dahil buwan po ng pag-ibig ngayon. Yes, diba? Exactly. Kinabahan ako baka mabawasan yung views natin. Dahil buwan po ng pag-ibig ngayon, napagdesisyonan po ni manager na ang mga magiging topics natin ay more on family finances. Yan po ay yung buong February natin. Yes. So, kung meron po kayong kapamilya, nagbabalak na mag-asawa, di ba? Or may ka-partner, sinusubukan yung kung paano ang magiging diskarte kapag kayo ay nagsettle na sa buhay. Ano? So, stay tuned po every Wednesday. Every Wednesday po yan. Okay, so sige, start na po tayo, Sir Eric. Based sa study, sir, na ginawa ng isang institution, according sa research, ang pera daw is a common cause of stress sa isang relasyon sa kanilang study. 73% daw ng couples, financial decisions ang laging source ng tension, no? And then, sa kanilang relationship. And then, 47% na ina-admit nila na yung tension ay merong negative impact sa kanilang intimacy ng kanilang relationship. So, medyo mataas yung porsyento, especially dito sa sinasabi ng research ay 70% medyo lagi silang nagkakaroon ng disagreement ng couples about finances. 70%! Pera. Tama. Okay. So, para maiwasan or makatulong yung institution po na ito yung kanilang mga advice. Based dito, tignan natin kung paano. Oo. Sige, sir. Pero bago po yan, ako nag-agree po ako dito kasi before, sir, nung kwento. Kwentuhan naman. Kwentuhan naman. So, dati kasi, sir, bago po ako kinasal, tiningnan ko rin yung mga bagay na ito, since nasa iPro na tayo before, and then meron na mga education tayo na binibigay about financial literacy. Isa doon sa mga nakita ko na study before, hindi ko na lang po kasi siya mahanap about 69% ng divorce, this is in America, no? Kasi doon po may divorce, di ba? 69% ng divorce sa Amerika ang divorce rate sa Amerika ay mababawasan ng 60 to 69%. Okay. So, more than half ng divorce rate ay mababawasan. Alam mo, sir, kung ano ang nakita nilang study? Ano, sir? Kapag po nadagdagan ng $600 ang monthly income ng pamilya. Pera? Ganun siya kalaki yung impact. $600, that's 30,000 or 35,000 pesos. Pesos po yun and yun ay gagastusin mo sa US. Mas malaki ang bilihin doon. Saglit lang yun. Saglit lang yun. So siguro sa Pilipinas, kapag kapag i-convert mo siya sa lifestyle natin, siguro around 20,000. Yes. 15 to 20,000 pesos na madadagdag sa monthly income ng buong household
mababawasan ang divorce rate by 60 to 69%. So dito sa Philippines, mababawasan yung hiwalayan. Hiwalayan. Kasi walang divorce, so hiwalayan. So yun po, no, kaya napaka-sensitive ng topic ngayon. So hopefully, ito po ay ang mga study na ito ay makatulong sa atin na kahit papaano mabigyan tayo ng tip para doon sa mga partners natin. So sige sir, simulan na po natin. Kaya topic paano maging compatible. So ang purpose natin, matulungan yung lahat ng mga manonood natin na maging compatible at walang hiwalayan. Tama. Mangyari, no? Tama. So based on sa study, sir, number one na step ay to start the conversation of simple and just talk. Pag-usapan daw. Well, tama yan, sir. Nga lang kasi yun nga yung challenge eh. Paano mo siyang pag-uusapan? Paano nga? Kasi normal ito eh, no? May asawa na rin po ako. I've been married for 4 years na, no? So, happy anniversary sa aking asawa nung Feb 2. Happy anniversary, ma'am. Kung nanonood ka man, ma'am, pero nag-aaral ng law niya yun eh. May quiz yata sila mamaya. So, doon ko rin, sir, na-realize na napakahirap para sa isang mag-asawa na pag-usapan talaga yung pera. Kasi doon, nung pinanganak tayo, mula noong bata tayo hanggang tumanda tayo, merong certain culture, yung family natin, kung paano i-handle yung finances. Whether that is good, that is bad, ang sure tayo dyan ay yung magiging kapartner natin, iba yung pag-handle ng pera rin sa kanila. Okay? Well, sana, no, sana same lang din, no? Kaya siguro yung kapag yung mayaman ay nakapangasawa ng isang mayaman, since halos same yung culture nila, di ba? Kaya pag pinagsama yun, mas nagiging powerful sila dahil mas nagiging richer sila, sabihin na natin, no? Kasi iisa yung culture na meron. Pero sa atin na mga normal na mga Pilipino, no, iba po yung kultura eh. Yung isa magastos ang kultura, yung isa nagsisave ng kultura. Ang hirap po diyan kapag pinag-usapan kasi natin siya, minsan sa simula pa lang, parang offensive na kaagad. Para doon sa core principle, core na pagkatao noong kapartner natin. Minsan, nakala nung kapartner natin, sila mismo yung pinapatamaan mo. Yung person na sila. Pero dapat malinaw po sa atin na kapag usapang pinansyal, ay parang pinansyal na usapan lang din. Kung ba parang business is business, di ba? Iba ang personal sa business. Pero, yun nga, mahirap siya eh. Numbers lang dapat. Numbers lang dapat, pero mahirap po talaga siya. So, dapat magkaroon tayo ng, alam mo sir yun, sa simula pa lang, expectation na parang, oh, mami, pag-uusapan natin yung finances natin ngayon. Para kasi ito sa ganito. Okay. Dapat malinaw po sa inyong dalawa na kung paano yung diskarte na gagawin talaga natin sa pera. At nagsisimula yun sa usapan. Di ba? Kaya rin naman, di ba, sa atin, ang hindi lang pera, di ba? Communication ang isa sa mga pinakamahihirap or pinakamahihirap na challenges ng mga mag-aasawa, no? Sa kung anumang dahilan na hindi natin alam, di ba? Parang well, siguro dahil na rin hindi naman natin madalas kausapin sarili natin, di ba? So, yung partner natin, di ba? Pag kayo ay nag-asawa, iisa kayo di ba? So, iisa kayo, ikaw, hindi mo naman sanay kang kausapin sarili mo. So, yung iisang ikaw, your partner, mahirap din siya kausapin, ano? So, yun po, no? Yun po yung para sa akin. Kasi, based po ito sa experience ko. Personal po ito so hindi ko po alam yun doon sa ibang situation. Sa akin kasi nakita ko na walang walang golden rule pagdating sa pagmamanage ng finances ng isang mag-asawa. Yung sinasabi nila na yung iba ang diskarte pagsasama-samahin. Yung pera, which is good na approach din, no? Kasi parang pagdating sa ng faith din, and then kinasal nga kayo, iisa kayo, so finances should be parang iisa. And then dapat ang may hawak niyan, babae, di ba? May discarding ganon. Yung discarding ganon, meron ako nakitang naging successful, meron ako nakitang hindi naging successful. Meron din naman na diskarte, magkahiwalay talaga yung pera nila. And then meron lang silang iisang parang joint account na yun ay para sa family nila. Meron po akong nakitang nag-work, meron akong nakitang hindi nag-work. Meron din akong pinsan, isa. Hiwalay talaga, walang joint. Kumbaga parang kasal sila pero parang cohabitating. Parang boardmate. Kumbaga parang, ikaw sa pagkain, ako sa rent, ikaw sa kuryente, nakatoka. Hindi alam ng bawat isa kung magkano yung pera ng bawat isa. Nag-work din naman siya, pero sa iba hindi nag-work. So parang pagdating po sa akin dito is,
wala pong fixed na na diskarte na pwede natin talagang sabihin na ito yung golden diskarte para diyan. Kasi maraming factors Fate is one of the factors na kailangan natin consider. So importante lang doon is mag-start ng conversation. Tama. Conversation. No? Yun nga, bigla ko tuloy nakalimutan yung sasabihin ko. Daldal ni Chairman. At saka syempre maging transparent yung bawat isa. Ito yung situation ko, ganito yung income ko, mga ganyan. Paano yun, sir? So dapat ba nung nanliligaw ka pa lang, tinatanong mo na kaagad yung culture? Sir, hindi ko alam. Personal experience ito ha. Nung kami ni RV ay parang dating pa lang, hindi namin pinag-uusapan masyado yung sa pera na yan. No? Yes, hindi namin masyadong pinag-uusapan yung pera. Pero kasi po, parati ko itong sinasabi sa kahit na kanino. Kung wala po yung asawa ko, o yung girlfriend ko that time, kung wala si RV, wala po yung iPro. Wala pong iPro Co-op, wala pong kahit na anong venture ng iPro. Kasi nung nag-i-start po kasi ako sa business, walang-wala ako. Lubog ako sa utang that time Si RV, being yung girlfriend ko that time, siya yung may trabaho sa amin. Okay? So kung i-approach mo siya na parang kayong dalawa na, no? Na parang kasal na kayo, siya yung may trabaho, ako yung walang trabaho. Hindi naman walang trabaho, pero ni-start yung business, walang pera. May fixed siyang income regardless. While ikaw ay surprise ka na. Oo, ganun-ganun lang. No? Dahil syempre, tinitingnan mo yung path mo no? So, parang that time, siya yung nag-finance kahit papaano ng mga pangangailangan ng mga maliliit na bagay and ibang malalaking bagay dun para sa business. Para makasurvive. Para makasurvive yung business. So, pag may mga transactions, so yung una kong cellphone na touchscreen, sa kanya galing, ganon. Hindi naman po niya binili para sa akin. Pero parang ginamit niya yung means na meron siya. Para nang sa ganon, yung access na meron siya. So, nung nagde-date pa lang kami, hindi namin yun masyadong pinag-uusapan. Okay? Kaya hindi ko rin sure kung papaano. So, kung kaya na pag-usapan na kaagad sa simula pa lang, parang much better. Ano po ba yung sabi dun sa study? Ganun din? Parang dapat kapag mag-boyfriend pa lang kayong dalawa, dapat pag-usapan na ninyo siya. Parang wala naman. Pero yung, paano sir yun? Kailangan mo ng cellphone. Sinabi mo ba na kailangan mo or hindi naramdaman na lang niya? Oo. Actually, siya yung nagsabi. Ang cellphone ko po noon, may mga international transaction. Ang cellphone ko noon, yung BlackBerry na third hand mula doon sa tito ko. Kasi nga nagtitipid ako. Matibay na BlackBerry. Ay hindi, matibay. Buhay pa yun hanggang ngayon. Doon sa tito kong isa. So yun po yung cellphone ko. Tapos talagang na yun, luma na yun. Siya na yung nagsabi. Yung ba yung may mouse na yun sa gitna. Yung gumaganong-ganon sa gitna. Yun po yung yun yung cellphone ng unang cellphone ng iPro. Kung saan binilid ang iPro. So yun po siya. Nung time na yon. So, syempre, nakita niya yung mga partners na mga nasa ibang bansa, parang well-off naman talaga rin sila, etc. So, parang sabi niya sa akin, parang mukhang hindi na yata appropriate yung gamit mo para doon sa sa mga transactions na ginagawa mo. So, binigyan niya ako ng access, yung number na nakaline kasi siya Parang pinangalan niya sa kanya. Postpaid pinangalan niya sa kanya. Na may kasamang cellphone. Actually, yung number ko po ngayon, sa kanya pa rin ako. Sa kanya naka-register. Oo. So doon kasi, nakita ko na, okay, itong partner na ito ay tinitingnan niya yung best para sa'yo. Di ba? So financially, pinagtulungan namin siya. So parang doon pa lang, noong kaming dalawa pa lang, parang medyo na-build na yung parang, ganito yung, parang saluhan kaming dalawa. So right now, siya po ay siya ay nag-aaral naman. So on my part naman as the partner, ako naman muna yung sumasalo habang tinatapos namin yung investment namin na yun pagdating sa paglolo niya. So saluhan, yun yung sa amin namang dalawa, no. So parang indirectly nagkakaroon na ng conversation about money, no. Yung kasi parang kay Ma'am RV ay clear sa kanya kung ano yung situation mo. Kaya nung time na yon, yung pinagdadaanan mo, alam niya. So kaya medyo alam din niya kung ano yung mga needs mo. Oo. No? So pero based dito sa na kailangan daw na pag-usapan daw talaga. Medyo challenging nga lang to, no? Mahirap especially kung sa lalaki mag-start, no? Kasi yung lalaki may may pagka lalaki yan Oo, correct. And sa mga babae naman, medyo may kasamang emotions yan. Pero sir, ginawa namin yan after naming
we get married, ginawa namin yan, sinettle namin lahat yan kaagad. So parang nagkaroon po kami ng direct na conversation na, magkano yung utang mo, magkano yung utang ko, ito lahat ng kaperahan nating dalawa. Ngayon, kaya ba nating i-survive yung mga susunod na taon kapag binayaran na natin lahat ng utang natin? O sabi namin dalawa, sige, kaya naman nating dalawa yan, etc. So, ayun. Pero syempre, may mga iyakan moments po yan no? sa simula. Kasi syempre, yun yung at time na nag-open up ka yun lang naman talaga Sabi nga nila, hindi mo naman makikilala talaga ang isang tao hanggat hindi kayo kasal. Diba? Kapag boyfriend-girlfriend, may tinatago pa yan. May reservations may reservations pa yan. And pera, yan ang isang pinakamalaki dyan. Kailangan may shield pa. Hindi lahat nalalaman mo. Kasi ayaw mo nga masaktan siya. Dahil pag nasaktan mo siya, masasaktan ka rin. So, magkakasakitan ka. Anyway, grabe yung topic, no? So, okay. So, kailangan pag-usapan. Tama? Okay, number 1, kailangan talagang pag-usapan. Just, basta plain and simple conversation about yung situation ninyo monetarily. No? Anong situation niya financially. Next na tip nila, numbers. Run the numbers, i-jot down mo yung mga numero, run the numbers, and again, just talk about it. Tama. Kasi even sa personal financer, di ba? Numbers don't lie, di ba? Kapag ang nakita natin sa bank account, or hindi lang po ito nasa bank account, no? Pag sinabing run the numbers, lahat ito ililista mo. Lahat ng pera na meron kayo, yung mga assets na meron kayo, kung may lupa, magkano yung amount ng property na yon, etc., etc., dapat nakalista lahat yan. And then, tsaka mo ngayon ibabawas kung magkano yung mga utang lahat na meron kayo. So especially kapag mga mag-asawa, credit card ay walang access di ba? So kung kaya nga na supplementary, nung nag-i-start po kami ni RV, parang napag-decidean namin na paano kaya kung i-supplementary ko na lang siya doon sa credit card na meron ako. Parang sa ganun, iisa lang yung finance namin. Nga lang, hindi na siya nangyari. And then, noong mga unang years namin sa pag-aasawa, so nagkapalit-palitan, nakita mo kung paano yung way niya talaga ng transactions, nakita niya kung paano ako mag-transact. And then, parang later on, nag-decide kami na, okay, ikaw naman yung mas magaling sa numbers, so ikaw na yung gumawa ng mga numbers natin. Parang ganon. So, and ako yung, kay RV naman, yung mga pangangailangan namin, so meron siyang account na doon lahat ng pangangailangan namin. Nag-check din po kami ng do ngayon, magkahiwala yung credit card namin, pero sa monthly statement, nakalista lahat yon. So, monthly statement, ito lahat. Tapos doon mo kasi mapapatunayan na okay, yung mga bills na meron siya ay puro sa mga anak lang namin. Parang minsan ikaw na yung magsasabing, Mami, bumili ka na ng ganito. Ayaw bumili. So, ayun po, lalo sa mga budgeting, sir. Kaya po, i-run nyo yung numbers. No? Napaka-important po na nagra-run ng numbers para sa personal natin and then, lalo na sa inyong mag-asawa. No? Kasi syempre, parang dalawa na kayo dyan na gumagastos o naghahawak mismo ng pera. As one, parang gano'n. So, at saka, sir, pag niraran natin yung numbers based sa experience, masakit. Ay, dyan po nagkakaiyakan. Masakit to. Dyan po nagkakaiyakan sa numbers, di ba? Alam, pag nakita mo na negative yan, so kung ilang negative yun, negative 100, 100 na luha. Sige, sir, ikaw po. Sige. So, masakit yan. Kaya, yan, ginagawa rin namin yun, at turo din ni chairman yun. Kaya, so, buwan-buwan kaming nasasaktan. Pero kasi ang inam nun, pag nakita mo na, at least klaro sa'yo, anong kailangan mong gawin. Kasi ito yung mga nilista mo na, naglilista kasi kami ano yung mga kailangan namang i-prepare by next month na. So parang gano'n, monthly namin ginagawa yun. Kaya pag nakita namin, kailangan ganito. So yun. Kailangan po nating tanggapin na hindi masaya, hindi ito nakakatuwang pag-usapan, pero kailangan po natin siyang harapin. Minsan, yun po kasi talaga yung paraan para masolusyonan natin kung ano man yung sitwasyon natin. Kasi hindi mo siya, alam mo paano, parang ano lang yan, laban ni Manny Pacquiao. Laban ni Manny Pacquiao daw next month. Sino kalaban? Surprise daw Tama. So, Paano siya, basta pag nandun na sa ring, saka mo na lang malalaman, di ba? Nakasako siya. Tapos pag nasa ring, nasakalisan, surprise! Hindi po pwede. Hindi pwede. Anong type ng training ang gagawin niya? Saan siya magtitrain? Anong palalakasin niya? Ano yung weight? Magdadagdag ba siya ng weight or ano siya?
Hindi same with doon sa ano natin, sir, no? Kapag hindi natin ni-run yung numbers, pag hindi natin ni-run yung numbers, hindi masakit. Correct, tama. Pero hindi mo alam gagawin mo. Correct, tama. Ayun. So, okay, next. Teka, balikan muna. Puntahan muna natin yung mga nag-comment. Meron na. Okay. Kay Ma'am Mean, magandang buhay. Sir MJ Season, magandang buhay. MJ Season, sino po ang dapat maghawak ng pera sa family? Si wifey po ba or si hubby? Nasagot na po ni Chairman yan, wala talagang definite na golden rule dyan, no? Kasi kahit anong way ay may nagwo-work, meron ding hindi nagwo-work. So, pwede try nila lahat. Walang ibang wala actually ibang way. Pero Sir MJ, ang unang gagawin mo diyan ay magpakasal ka muna para may wifey and hubby. Hindi habang buhay, Ninong. Kapag hubby ka na and may wifey na, then tsaka natin yan. Balikan natin yan. Lakbi pinto, baka sagurin tayo. Baka sabihin niya, overtime na. Papahintuin tayo. Nag-enjoy pa nga tayo eh. So, si Dr. Jones, sabi niya, master, si wifey, 100%. Ay, si Apot yan! Ay, siya na ba to? Oo! Sir, hello! Si Sir Apot, taga Isabela po yan. Kaibigan namin yan noong... Hi, Sir Apot. Magandang buhay sa'yo. Tama yan sinabi niya. Kilala ko asawa niya. 100% talaga wifey. Okay, 100% po. Yun yung nag-work sa kanila kahit nung ano pa sila, college pa. Ayun. So, shout out po sa inyong wife, sa inyong 100% talaga. Si Sir Harvey. Sir Harvey, ay, ito sa sa Baguio. Hindi ba nagda-drive siya? Oy, drive safely hindi makabasag pinggan kapag girlfriend pa lang, pero kapag misis na, nagpapalipad na ng pinggan. Papunta sa direction mo. Pa-shout out po. Watching from Mabini Extension. Dito na sila. Kaya mahirap po itong topic natin na ito eh. Bitin yung 30 minutes dito. Sige po. Si Sir June Magi, pa-shout out po. Watching from Pasay. Sir Magi, kung saan ka na pupunta Ayan, isa po sila Sir June Magi sa mga tingin ko ay more competent and maganda yung pagmamanage ng dalawa ng asawa niya pagdating sa finances niya. Kaya minsan dapat maging guest natin sila. Oo, tama. So congrats sir. And sana pumunta ka na dito or kami pupunta dyan. Mag-PM ka lang. Sa Pasay ka lang pala sundalo na po yan si Sir Apot. Uy, okay. Sir, member ka na ba ng co-op, Sir Apot? Okay. Alright, so balikan natin, sir. Tapusin na natin ito. Okay, number 3. Take action. Di ba, napag-usapan na yung numbers. Nagkaiyakan na, nagkasakitan na. Take action and establish a joint spending and saving plan. Ito yung sinasabi mo, sir, kanina. Na ano ba yung mga gagawin natin? Kasi clear na Ay, ganun. So, well, yes, tama po yan. Pero sabi ko nga kanina, yung sa joint na saving, based po ito sa aking experience, kung sino yung mas magaling sa paghahawak ng pera, as long as you are treating it as one. Well, yun po kasi yung sa belief ng sa akin hindi ibig sabihin, dahil kasal na kayo hindi ibig sabihin na ako yung, halimbawa, yung lalaki ang kumikita ay siya na yung bahalang mag-manage ng lahat. Hindi rin naman ibig sabihin, babae yung kumikita, siya na ang bahalang mag-ano ng lahat dahil siya yung malakas kumita. Hindi Kapag kasi nag-asawa na kayo, you are treating it as one na talaga. No? So, kung magkano man yung kinikita ko, hindi ko kita yun. Kung hindi kita namin dalawa. No? Siguro, as of the moment, ang best na custodian ay yung isa. Dahil syempre, kailangan din nating maging strategic na sino ang mas magaling talaga sa paghawak muna ng pera. No? Habang yung isa ay nag-a-adjust doon sa level ng sa level ng financial literacy na meron tayo. Dahil iba-iba nga, no? Pero, ang importante doon is kahit na meron tayong difference pagdating sa financial literacy, we have to treat the money na ibinigay sa atin ng Diyos as mag-asawa na iisa. No? Yung pera mo ay pera niya rin talaga. So hindi mo po pwedeng sabihin kunyari si wife ay nasa bahay, no? Na parang nasa bahay siya, no? Bahala siya doon. Paano yung pag-aalaga sa mga anak?
pagbibigay ng value sa mga anak. Tama. Parang halimbawa po sir, sa amin, personal na lang. So yes, meron kaming mga kasama sa bahay, pero maituturo ba ng kasama namin sa bahay yung mga values na gusto namin sa mga anak namin? Hindi naman eh. Sino ang gumagawa nun? Misis mo. Yes. Di ba? Baka nga kulang pa yung perang binibigay sa kanya right now. Tama. Para doon sa trabaho na ginagawa niya, gaano ka-importante yun? Yes. Ibang joy, ibang happiness, ibang fulfillment sa buhay ang mararamdaman mo kapag nakikita mo na yung anak mo, halimbawa na panganay, mahal na mahal yung anak mo, di ba? Hindi naman maituturo ng kasama yun sa bahay. Maituturo, yes, no? Pero kasi nakikita yun primarily doon sa parati nilang kasama, which is the wife. So kaya it is unfair na sabihin mo na ako yung kumikita, pera ko ito, ako ang maghahawak ng lahat ng pera natin dahil mas magaling ako. Hindi ganon, no? Kasi pera yung iisa yun dahil lahat tayo ay merong kanya-kanyang trabaho na ginagawa, no? So yun, yung ano ba? Parang level of respect and then yung level ng respecting each other's contribution para doon sa iisa. So regardless kung sino ang malaki ang kinikita, regardless kung sino ang mas magaling humawak ng pera, no? Basta ang pinaka-importante po diyan is you are treating yung money na meron kayo as one. Yes. Yung kita ko, kita natin. Tama. No? Kapag mag-uusap po kayo, huwag niyo sasabihin kita ko. Pag sinabi mo 'yon, ala na, tapos na ang usapan. Kita natin. Kita natin. Ito yung pera natin. Ito yung pinaghirapan natin. Hindi hirap na ako sa buhay. Ganyan, hindi ala na. Tapos kayo, ganyan, order lang ng order. Hindi dapat. Magtira naman kayo. Orderan nyo din ako. So yun po. So sa akin kung hindi man tayo makakatapos ng overtime, for me that's it. Regardless kung anong strategy ang gawin natin, iba-iba kasi Sabi ko nga merong basis yung faith din diyan na pinapaniwalaan natin no. So pero para sa akin, yun yung dapat na approach na meron tayo. So kung nahihirapan yung isa pagdating sa pag-handle ng finances, dapat nahihirapan yung dalawa. Yes. Para nang sa ganon, makapag-take action kayong dalawa sa kung paano ninyong i-handle yung finances ninyo. Exactly. Tsaka iba yung peace of mind natin nagtatrabaho sa labas kapag knowing na si Mrs. yung nandun sa bahay at tumitingin ng mga bata. Tama. Compared dun sa wala din dun si Mrs. na nakaano lang sa mga kasambahay. Though hindi naman natin hindi naman natin sinasabing wala naman silang o may gagawin silang hindi maganda sa mga bata, pero iba yung level ng kapayapaan kapag okay, kaya yun yung mga bagay na hindi nabibili ng pera. Correct. Pero actually ako sa amin, blessed din ako doon sa dalawa namin kasama. Sa bahay. Naman, shout out kila Ate Julie, at saka kay Ate Maxima. Sige. Nasa pangalan Maxima. Ihanda ang application form, sabi. O next, set short and long-term priorities. Yes sir, very important ito. Well, depende na 'yon, no? Pero as long as nakaset siya, no? Katulad po dito sa sa office natin, meron tayong matatapos na yung series natin ng di ba? Ng goal setting. So kung paano natin gino-goal set yung mga sarili natin para dun sa mga career, mga gusto natin sa buhay natin, dapat may goal setting din tayo sa family natin. So at least meron lang understanding, no? So for example, sa amin, may goal kami ni RV na ganitong taon niya matatapos yung paglolo niya. Parang gano'n. So yung mga yon, ito yung budget natin pagdating doon sa magiging birthday ng anak. Tama. So yung pagpo-provide doon, no? So siya na daw ang bahala sa mga ganito na iba. So ako na may magpo-provide para doon sa ibang pangangailangan niya. So as long as nakaset, no? Hindi naman po yan na goal na pwedeng napakalaki. Yes. No? Mag-start muna doon sa mga maliliit. Makapag-save tayo ng ganitong amount kada buwan, etc. So okay na goal setting yun. At least yung habit ma-develop lang. At least isa kayo ng direction. Yes. Diba? Next, put your plan in action. Of course. Of course. Useless na. Nagkasakitan na, tapos nagplano kayo, tapos wala ring action. Walang gagawin. Diba? Well, sa lahat naman, di ba? Sa lahat naman, going toward yung sa mga goals na meron tayo or magawa natin, yung mga bagay na dapat natin gawin, well, it's all action, di ba? Katulad po nung sa training namin, identify natin what is action, what is motion, di ba? Yung pag-uusap, yung pag-uusap ninyong dalawa ng maayos, yung pag-iiyakan ninyo, yung pagsusulat ninyo ng numbers, yung paggawa ninyo ng plano,
those are all important, no? Pero Conversation. etc. Pero kung tutuusin kasi at the end of the day, it's all about action, di ba? Kasi ano ang difference ng action and motion? Action, it produces results, di ba? Ang motion, it produces activities. Hindi ko naman sinasabi na hindi action ang mag-usap. Importante yun. Pero kung tutuusin sa grand scheme of things, kung ang gusto natin ay maayos yung finances ng pamilya natin, kailangan natin mag-take ng action. So pinag-usapan ninyo, nag-iyakan kayo, and then tumunga nga lang din naman kayong dalawa, yun di problema next month. Iyak ulit. Iyak ulit, mag-uusap ulit, etc. No? So ulit yan. So kailangan pagtulungan natin siyang gawa ng paraan. Ayun! Nako, may natutunan naman tayo mula sa ating chairman. Kay Sir June Magi, asikaso ng mga permits, sir, kapag di na busy. Guest kami dyan ni Mrs. Uy, abangan namin yan, ha? Sir MJ, huwag niyo kalimutan, sir, pasalubong from London. Ay, nag-London ba sila, Sir June? Ewan ko. Nag-London ba sila, Sir June? Anyway, galing. Alright, sige. Ayan po yung ating naging kwentuhan session for today. Sana may mga natutunan po kayo. At kung nabitin kayo, mag-comment po kayo dyan. Kung may mga tanong po kayo, susubukan po namin sagutin yan, no? Dyan sa ating comment section. Once again, yung ating PMO or pre-membership orientation sa mga gusto pong mag-join sa ating purpose, sa ating movement, sa ating cooperative, mag-message lang po kayo sa ating page. At ayan na, automatic na po yan. I-assist na po kayo mismo ng ating page para sa sa process ng pagiging member sa ating kooperatiba. So every Wednesday po tayo, kwentuhan session. At kasama si Chairman. Magandang buhay po sa inyong lahat at lagi po nating tatandaan na ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan at napagkukwentuhan. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. See you next week. Nagpaplano ka na bang mag-ipon para sa kinabukasan ng mga anak mo? Sa iyong pagtanda o sa pangarap mong negosyo? Pero naliliitan ka sa interest rates ng savings and deposit account mo tapos may withholding tax pa? Good news! Ang iPro Co-op ay may savings account na aabot ng 14% per annum at tax-free. Kaya mas mapapabilis ang pagtupad ng mga pangarap mo. Pagkakataon mo na ito! Register now for pre-membership orientation online.